Yan, so a blessed Sunday morning po sa ating lahat. Natuwa po ba tayo sa intermission? Ayan, di ba? Ang gagaling nila. Ayan, so happy feast po sa ating lahat and I really thank God na kasama ko kayo today to celebrate at nakauwi po ako. So just a recap, handa na po ba tayo to receive our portion for today? Amen. So sabi po sa Bible, this is the last and greatest day ng atin pong celebration. And it is really very important for us to have that expectant heart na matanggap po natin yung atin pong portion na inihanda ng Panginoon for each one of us. So last Sunday, nagturo po si Pastor Dan about the Feast of Tabernacles or kung makikita niya po sa likod, ang nakalagay ay Feast of Sukkot. So yan po yung other term. Yung iba naman po ang ginagamit is Feast of Booths because whenever we celebrate the Feast of Tabernacles, we remember yung time na yung mga Israelites po ay tumira po sila sa mga booths in the wilderness. Okay? So, last Sunday, kagaya po ng nabanggit ko kanina, nagturo po si Pastor Dan kung ano po itong feast na sineselebrate po natin. Though, for our church, hindi naman na po first time na mag-celebrate po tayo ng atin pong feast. So, I think kanina may mga nakita po tayong first time, tama ba? First time na magse-celebrate ng feast. And we are really so blessed na kasama namin kayo today to celebrate because this celebration ay hindi lamang siya kagaya ng pistang sineselebrate ng Panginoon. But we know and we believe na gusto ni Lord na matanggap nyo rin yung blessing na kaakibat or kalakip nung celebration of this feast of Tabernacles. So yun po yung sa mga first-timers. And sa mga dati naman na po, sa mga old, ayan, kagaya po natin, ayan. I hope that today ay magkaroon po tayo ng mas malalim pa pong kaunawaan kung ano po ba itong sineselebrate po natin na feast every day. So dahil sa mga nakaraan, so hindi man siguro lahat, but we have to admit na marami po tayong mga sineselebrate na feast or pista sa atin pong, year-round, may mga sineselebrate po tayo. So, example po niyan is during February 14. So, ano ba yung sineselebrate natin pag February 14? Ayan, so meron pong Valentine's Day. Kapag November 1, meron po tayong Araw ng Mga Patay. And then, pag December 25, ay meron, diba, yun yung pinaka-sikat or common na sineselebrate ng mundo is yung Christmas. But aminin po natin sa hindi, we celebrate this feast na hindi po talaga malinaw sa atin. Why are we celebrating this feast? So ano po usually yung reason why we celebrate? Kasi ang mundo, they are celebrating it. And para tayo ay makasunod po sa uso, diba? Kasi nagse-celebrate ang lahat. Ayaw naman natin na out of place tayo. So, we celebrate all these feasts too. And so, gusto ko pong makita natin yung difference of celebrating yung mga feast na to, yung Feast of Tabernacles, dun sa mga pista ng mundo. Because this feast, kagaya po ng nabanggit kanina, this feast is the appointed time ng Panginoon. And it's really very important bilang mga anak po ng Panginoon that we need to celebrate this feast. We need to celebrate, to commemorate yung goodness po ng Panginoon sa atin, to remember kung gaano po naging katapat ang Panginoon, not only for the year-round, but kung aalalahanin po natin yung mga panahon na, alam mo yun, yung day one mo sa mundo, kung anong itsura mo dati. Meron po ba tayong mga pictures nung mga old na natin, na mga itsura natin? 'Di ba? Parang kung i-recall po natin, 'di ba? Parang hindi natin maiwasan na oh my God, parang sobrang grabe yung promotion na binigay na po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So, kahapon lang, nakita ko meron kasing, di ba, yung mga maliliit dati, parang sabi ko, oh, ikaw na yon yung maliit noon, yung anak po ni Tita Gray. Sabi ko, grabe, no? Tas yung kambal na tumatakbo-takbo lang dati dito, nakita nating sumayaw. So, grabe si Lord na, na mag-promote, if only we are able to see
yung mga kung saan po tayo, kung saang estado tayo pinulot-pinulot. Sorry for the word. Kaya na po yung maghanap ng right word. Pinulot ng Panginoon at kung nasaan na tayo ngayon. We will have that grateful heart because of all the faithfulness ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. And so today, gusto ko pong maintindihan natin why do we really need to celebrate yung Feast of Tabernacles. Not because the church celebrates, not because 611 celebrates, not because yung pastor natin, yung mga leaders natin sa church ay sinasabing i-celebrate natin. But I hope na sa atin po personally ay maintindihan natin why we really need to celebrate this feast. Kasi malalaman po natin today na ganun na lamang yung command ng Panginoon to celebrate this feast kasi gusto niya pong i-bless tayo. Amen? Gusto po ba natin ng blessing? Amen. So, ang alam ko, wala. Ayan. So, ang alam ko, wala naman pong hindi gugustuhin ng blessings. So, last week, in addition, kung bakit po kailangan nating i-celebrate yung feast, kasi baka yung iba po sa atin ay nagtatanong, in the Bible kasi, this commandment is sa Israelites po binigay ng Panginoon. But hello. Ayan, so last Sunday, na-explain na rin po sa atin, bilang mga anak po ng Panginoon, when we receive the Lord Jesus Christ as our personal Lord and Savior, binigyan po tayo na karapatan na maging adopted sons and daughters ng Panginoon. And bilang ang mga Israelites ay sineselebrate po nila ang feast, tayo po as adopted sons ng Panginoon ay kailangan din po nating i-celebrate ang feast. And kung mababasa po natin in Zechariah, hindi na lamang po yung mga Israelites yung sinabihan ng Panginoon to celebrate. But nakalagay po doon that all nations must celebrate the Feast of Tabernacles. So ganun po siya ka-importante. So this commandment po ng Panginoon is we really need to celebrate it. Not just because we love God. Diba? Sabi po ng Bible is that, if you love me, then you must follow my commands. But because God wants us to receive, kagaya po ng nabanggit ko kanina, gusto po ng Panginoon na tayo po, personally, ay matanggap po natin yung blessings na kalakip ng pagsa-celebrate po ng Feast of Tabernacles. And so I want us all to prepare yung ating pong mga puso because bilang nandito ka today to celebrate, you must have that expectant heart that after you celebrate, you will surely receive yung blessing po ng Panginoon. Ano man po yung dinedesire siguro ng bawat isa po sa atin. And so, yes, indeed, brothers and sisters, there are blessings in celebrating the Feast of Tabernacles. Kaya naman po, yung inyo pong outline, ang title po ng ating topic for today is Celebrate the Feast of Tabernacles, Receive Your Blessings Now. Amen? So, excited po ba tayo? So, let us all read. Please, read with me in your Bibles, in the book of Deuteronomy, chapter 16, verses 13 to 15. So, basahin po natin. So, I'm reading in my NIV version. So, in verse 13, sabi po dyan, celebrate the Feast of Tabernacles for 7 days after you have gathered the produce of your threshing floor and your winepress. And then in verse 14, be joyful at your feast. Sino daw po yung celebrate ng feast? You, your sons and daughters, your men servants and maid servants, and the Levites, the aliens, the fatherless, and the widows who live in your towns. And then verse 15, for 7 days celebrate the feast to the Lord your God at the place the Lord will choose. So bakit daw kailangan nating mag-celebrate ng Feast of Tabernacles? For the Lord will bless you in all your harvest and in all the works of your hands, and your joy will be complete.
So yun po yung sinasabi ng Deuteronomy. Now, I want us to open in the book of Zechariah, chapter 14, verses 16 to 19. So in verse 16, ang sabi po dito, then the survivors from all the nations that have attacked Jerusalem will go up year after year to worship the King, the Lord Almighty, and to celebrate the Feast of Tabernacles. And then in verse 17, if any of the peoples of the earth do not go up to Jerusalem to worship the King, the Lord Almighty, they will have no rain. And then in verse 18, if the Egyptian people do not go up and take part, they will have no rain. The Lord will bring on them the plague he inflicts on the nations that do not go up to celebrate the Feast of Tabernacles. And then verse 19, this will be the punishment of all the nations that do not go up to celebrate the Feast of Tabernacles. Let us all pray. Father God, we thank you for your word, O God. Panginoon, marami pong salamat. And Lord, this time as we continue, Lord, to hunger, Panginoon, allow us to understand more, Panginoon, why we need to celebrate this Feast of Tabernacles, O God. Lord, may you open ang puso ng bawat isa po sa amin, O God. And Lord, tanggalin mo ang lahat ng balakid or hindrance, O God, for us not to receive your word for us today, O God. Lord, marami pong salamat. Continue to fill us with your spirit. And Father, I pray that may you hide me beneath your cross so that you and you alone be glorified and be magnified. Panginoon, marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. So, kagaya po na nabanggit ko kanina, our title for today is Celebrate the Feast of Tabernacle and Receive Your Blessings Now. So, this is the perfect will ng ating pong Panginoon that tayo po bilang mga anak ng Panginoon is matanggap po natin yung blessing na kaakibat po nung or kalaki po nung pagdiriwang ng Feast of Tabernacles. So sabi po kanina in Deuteronomy, in verse 13, celebrate the feast. So pwede po ba nating makita yung verse 13? So sabi po dyan, celebrate the feast. In other translations, ang ginamit is, you need to keep a feast to the Lord. So yung keep po doon is to celebrate din po. Now kung makikita po natin dito, this celebrate, it's actually a command. Amen? So, hindi po niya dyan sinabing, you may celebrate, you may opt to celebrate, or I encourage you to celebrate. Okay? So, kahit anong translation ng Bible, pwede po nating i-check. Nakalagay dyan, celebrate the Feast of Tabernacles. So, this is a command from the Lord. So, in Zechariah, nakita po natin kanina, hindi na lamang yung mga Israelites yung inutusan ng Panginoon that they need to celebrate the Feast of Tabernacles. But nakalagay po doon that all nations must celebrate. So, Jews man yan, Egyptians, alien man yan, or native-born Israelites. So, wala pong exempted. So, lahat dapat mag-celebrate. Now, in a biblical perspective, pag sinabi po nating celebrate, hindi po siya kagaya nung alam nating celebration kapag sa ide-define natin siya sa mundo. Pag sinabi po nating celebration in the world, ano po yung usual na, first thing na naiisip po natin? Diba? Party. Okay? Tama po ba? Pag sinabi nating celebration, kainan. Okay. So, yun po yung usual na it's simply partying or simply rejoicing. But celebrate carries a much deeper and more sacred meaning. So it is rooted in obedience, remembrance, and most especially worship. So it is a way to honor God by observing His appointed times, which includes the celebration of the feast na gagawin po natin with joy and thanksgiving sa atin pong mga puso. Now in Hebrew, ang celebrate is not merely to rejoice, but to honor God through obedience, gathering, rejoicing, and giving thanks for His deliverance and provision. So we don't just rejoice, pero ito rin po yung panahon that we commemorate yung goodness, yung faithfulness po ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Now, in the lives of the Israelites,
So, alam naman po natin that for 40 years ay naglakbay po sila sa wilderness. And nakita po natin that even despite ng complainant heart, 'di ba? Yung mga Israelites, mahilig kasi sila sa, normal sa kanila mag-complain, 'di ba? Tayo po ba? Ko-complain din po ba tayo? Amen, 'di ba? Mas mabilis mag-complain, 'di ba, kaysa magpasalamat kung ano yung meron tayo. Tama po ba? Ayan, so for the Israelites, ay naglakbay po sila for 40 years in the wilderness, but still, kahit po ay sila ay reklamador, ay na-experience pa rin po nila yung katapatan ng Panginoon. And He provided for them every day, every meal, hindi lamang po kung ano-anong pagkain. But alam po natin that in the Bible, God even provided them yung food for the angels. Amen? Yung manna. And then, hindi lang po siya nagbigay ng manna, but nagpaulan pa siya ng quail para makakain po sila ng karne. So, ganun po kabuti ang Panginoon sa mga Israelites during that time. And He protected them, kasi sa wilderness, desert po yon. So, the Lord had protected the Israelites from the wild animals, and most especially from the weather. Kasi desert po yun, so ibig sabihin nun, pag mainit, salong-salo nila yung init. But the Lord provided yung pillar of cloud para may lilim po sila. And during night ay nag-provide din po ang Panginoon ng fire to give them warmth sa kanila pong mga katawan. And nakita po natin yung protection ng Panginoon during the time ng mga Israelites. And mababasa rin po natin sa Bible na even though 40 years po silang naglakad, natry na po ba natin maglakad ng 1 month? O, diba? Hindi pa. 1 day siguro. Kaya. Diba? 40 years po silang naglakad. Pero ang sabi po ng Bible, hindi nasira yung kanilang mga sandalyas. So, anong brand kaya yung sandal nila, no? Yung tsinelas nila. Diba? Baka Spartan, joke. Duralite. Okay? So, doon po makita natin na grabe, no? 40 years silang naglakad sa disyerto, pero grabe yung provision, yung protection ng Panginoon sa kanila. And makita rin po natin in the Bible that a lot of nations ay lumaban po sa mga Israelites. But God, up until today, yung mga Israelites, nakikita po natin that the Lord is fighting for them. Amen? So, though may mga times po na ginagamit po ng Panginoon yung mga nasyon para ibalik po yung mga Israelites sa kanya pong presensya. But still, the Lord ay naging tapat po sa mga buhay po ng mga Israelites. So, sila po ay itinawid sa Red Sea, itinawid sa Jordan River, pinapasok sa Jericho. So the Lord fought for their battles ng kung ilang beses. And so God was faithful with them. And so it is but right for them. 'Di ba? Kung iisipin po natin, sobrang daming ginawa na ng Panginoon sa kanila during that time. And kung tayo po yung mag-iisip, 'di ba? It is but right na sila po ay magpasalamat. Sila po ay mag-celebrate to commemorate yung goodness, yung faithfulness po ng Panginoon sa kanilang buhay. Kasi pag hindi sila nagpasalamat, 'di ba, parang grabe naman yun. Na-try na po ba natin magbigay ng gift or something to someone na hindi man lang tayo nakarinig ng thank you, 'di ba? What would you feel pag ganon, 'di ba? Yun, gift lang yun, 'di ba? Tapos makita natin kung paano blines ni Lord yung mga Israelites during that time. And so, it is but right for them to commemorate yung goodness ng Panginoon, to celebrate with joy and thanksgiving because of His deliverance and provision. So, the same is true sa atin pong mga buhay. So, God has been faithful to us, kagaya nga po ng nabanggit ko kanina, since day one ng atin pong mga buhay, up until today. Amen po ba? Do we agree? Amen. So, God is really good sa atin pong mga buhay because even sa mga panahon na hindi pa po natin siya tinanggap, 'di ba? Meron po bang pinanganak dito na meron na siyang tinanggap na niya si Lord agad? 'Di ba wala?
'Diba? So, God is really faithful kasi even when hindi pa po natin tinanggap ang Panginoon sa atin pong mga buhay, but na-experience na po natin yung goodness niya. Na-experience na po natin yung grace ng Panginoon. So, gaya nga po ng nabanggit ko kanina, maganda rin po siguro that let us take this time to commemorate or remember, let us recall kung ano po yung sitwasyon natin in the past. Siguro 20 years back, meron bang, or 10 years back po tayo. I-recall natin kung ano yung sitwasyon natin, kung anong mga itsura po natin before, and i-compare po natin sa kung ano na tayo ngayon. Kung ano na po yung ginawa ng Panginoon sa atin ngayon. So we cannot help but really thank God for His faithfulness. So this year lang ay marami pong kinasal si Pastor, tama po ba? At meron pang isa sa December. Okay? So dati mga single, pero ngayon, 'di ba? God has blessed you with husband and wife. Kayo na po magdagdag ng description. Okay. Amen? So, ganun po tayo, blines ng Panginoon. And marami po sa atin ngayong sa kalagitnaan po natin, dati mga sipuning, mga estudyante or what. Pero ngayon, yung iba ay, 'di ba, yung mga young professionals na kung dati tayo lang po yung mga tinuturuan, pero ngayon, tayo na po yung nagtuturo. May naniniwala naman po, 'di ba? Amen. So, if only we will recall kung paano po tayo blines ng Panginoon, ay alam kong ang bawat isa po sa atin ay magkakaroon din po ng heart of thanksgiving sa Panginoon. So, marami pong mga crisis ang dumating sa ating bansa. So, marami pong mga bagyo na hindi nauubos-ubos. Amen. So, marami ang na bagyo, yung ating pong mga pananim, namatay siguro yung ibang alaga po natin. But nakita po natin doon that God still provided for us. Hanggang sa ngayon ay may kinakain pa rin naman po tayo. Amen po ba? Meron po bang walang kinakain dito? Hindi naman po halata, okay? So, okay, so nakita po natin that despite even of all these struggles, maybe crisis, ay nakita po natin yung katapatan po ng Panginoon. Sa atin pong mga estudyante, maybe hirap na hirap tayo or we are really struggling sa atin pong pag-aaral because we have to admit na kung tayo lang ay very limited po yung ating kaya. Tama po ba? Meron po ba dito na may 101% ng IQ level? Di ba? Wala. So, yun po yung doon po natin makikita na with our insufficiency, doon po papasok ang Panginoon. Na, 'di ba, yung grade mo ay 74.4, 'di ba? Pero dahil meron kang Lord, yung kulang mo para pumasa ka na 75, si Lord na ang nagbitbit sa'yo. Tama po ba? Have you experienced that sa mga estudyante po natin? So let us, wag po nating, yung sa sarili mo lang na kaya mo mag-aral and mag-aral. Let us also maglagay din po tayo ng place para si Lord ay mag-move sa atin pong mga studies. And so nakita po natin that God is faithful. If only we learn to focus dun po sa even yung sa mga malaliit na bagay, kung paano po naging tapat ng Panginoon. So I hope na ang bawat isa po sa atin ay magkaroon po tayo ng desire na ganun po yung maging outlook po natin sa buhay. That instead of magnifying or focusing yung mga kakulangan natin, kasi wala naman po siguro sa atin na, perfect na, kompleto na. Tama po ba? So lahat po tayo may mga kulang pa po. But let us learn today na i-focus po kung ano yung mga meron tayo, kung ano yung pinoprovide po ng Panginoon sa atin. Because in doing that, we will have that thankful heart instead of having that complaining heart. Kasi ayaw po ni Lord na, ayaw niya ng reklamador. So gusto ni Lord ng marunong magpasalamat. Amen? And pag marunong po tayo magpasalamat, God will bless us even more.
So, sa mga issues po sa ating bansa na hindi po matapos-tapos, nakita naman po natin, I think alam ng lahat. So, ako man din personally, lahat po tayo or I think majority ay, 'di ba, nung lumabas yung issue na yan sa flood control, parang napuno tayo ng galit. But God hindi po hinayaan ng Panginoon na, alam mo yun, na malugmok tayo sa galit natin. But God made a way para makita natin yung brighter side nung nangyayari and makita natin kung ano nga ba yung role natin as bilang mga anak po ng Panginoon sa mga ganitong sitwasyon. Amen? And so, yung celebration in Greek, so it's about participating in God's appointed worship, commemorating His redemption through our Lord Jesus Christ. So yung kanina po is remembering yung deliverance ng Panginoon, yung faithfulness ng Panginoon sa mga Israelites. Now, sa Greek po, yung celebration is about participating in God's appointed worship, commemorating His redemption through our Lord Jesus Christ, and living out that holiness through the Holy Spirit that now tabernacles in us. So, yun po yung, even sa mga panahon po natin ngayon, hindi na po natin makikita yung physical na tabernacle. But, yung Holy Spirit tabernacled already sa atin pong mga buhay. And so, ang sabi po ng Bible, we need to come and worship ang Panginoon. We need to bring our best offerings to the Lord in accordance kung paano po tayo pinagpala ng Panginoon. For the Lord has blessed us with so much. So in celebration of the Feast of Tabernacle, we come to worship, we come to commemorate yung redemption ng Panginoon. Because God has blessed us with so much. Amen? Na-bless po ba tayo? For the whole year, are we blessed? So I know ng bawat isa po sa atin, we are blessed in different ways. So minsan kasi ang pag sinabi nating blessing, majority of us would say it's a material. But makikita po natin mamaya na hindi lamang sa mga material na bagay pwede tayong i-bless ng Panginoon. Yung hindi ka nagkasakit sa buong taon, malaking blessing na po yun. Malaking tipid po yun. Tama po ba? Kasi pag nagpa-hospital ka, mahal yung babayaran mo, diba? Okay? So, alam mo yun, even sa mga seemingly maliliit na bagay, ay bine-bless po tayo ng Panginoon. And so, I want us to remember that even today, as we celebrate yung feast, ang sabi po ng Bible, we need to come sa Panginoon and bring our best offering. Amen? So we need to bring our best offering kasi it is during the Feast of Tabernacles that we, na mga anak po ng Panginoon, we receive the greatest offering. Amen? So ano po yung offering na yon? It's the Lord Jesus Christ because we believe that Jesus Christ was born during the Feast of Tabernacles. So it is the best offering that we receive. And so indeed, as we come and commemorate today, it is but right na dalhin po natin yung best offering that we could give sa Panginoon. Amen? Kasi wala na pong pinaka-greatest na blessing na tinanggap natin, kundi ang tanggapin po natin ang Panginoong Jesus sa buhay po natin. And that because we accepted the Lord Jesus Christ as our personal Lord and Savior, we are here today enjoying yung mga blessings na kalaki po ng bilang isang anak ng Panginoon. Amen? And so we encourage everyone to come. Sabi nga po kanina na hindi tayo empty-handed, but we need to come to give our best offering because I know and I believe na ang bawat isa po sa atin ay pinagpala po ng Panginoon. And so, dadako po tayo sa first point. So, kagaya po na nabanggit ko kanina, may mga blessings po na kaakibat, kalakip ng celebration ng atin pong Feast of Tabernacles. So, yung first point po natin, ano po yung, naglagay lang po ako dyan sa outline ng 3 na blessings na matatanggap po natin after we celebrate the Feast of Tabernacles. So yung first po is
blessings in all your harvest. So in verse 15, sabi po dyan, for 7 days, celebrate the feast to the Lord your God at the place the Lord will choose. For the Lord your God will bless you in all your harvest. Now, it's very important na makita po natin doon sa verse 15, ang sabi po dyan, for the Lord your God will bless you in all your harvest. So before the Lord can bless us, before po natin matanggap yung blessing, it is important that we make our Lord, gawin po natin God our Lord. So sabi kasi dyan, for the Lord your God. Amen? So the Lord must be our God, then we celebrate the feast. The Lord, after we celebrate the feast, the Lord will bless us in all our harvest. So bakit po in all your harvest ang nakalagay dyan? Now, during the time ng mga Israelites, so alam naman po natin na ang kanilang pangunahing ikinabubuhay or yung source po nila is harvest. So harvest was the central measure of blessings during their time. So kapag sinabi po nating pinagpala ang harvest or pananim mo during that time, you are considered blessed. If pinagpala po ng Panginoon yung iyong harvest. Now, blessed harvest means pwede siyang maraming yield or abundant crops. Pwede rin namang protection from yung mga sakuna, drought or di kaya ay tagtuyot or di kaya tag-ulan, or protection from pest or famine, security and rest. So pag sinabing blines ang harvest mo, wala pong nandun yung assurance mo na secured yung iyong mga pananim. So no enemies would threaten them during harvest. So wala pong maglalagay ng mga seeds ng weeds sa kanila pong mga pananim. And then, once na blines ng Panginoon yung kanilang harvest, they will have that joy and gratitude pag nag-harvest na po sila. Now, during the time ng mga Israelites, ay nagtatanim po sila kasi wala pa naman pong mga restaurant, walang Jollibee, walang McDo during their time. So, they really need to, kailangan po nilang magtanim. So, yung pangunahing itinatanim po nila, which is parang equivalent siya nung palay sa atin, is wheat. So yun kasi yung parang pinakakanin po nila. Yun yung ginagawa nilang bread. And then yung kanilang inumin ay galing po sa grapes. So nagtatanim po sila ng grapes at yun po yung gagawin nilang wine para yun po yung kanilang iinumin. So kaya naman po, napaka-importante sa kanila na i-bless ng Panginoon yung kanila pong harvest, yung kanilang pananim na wheat, at saka wine. Kasi otherwise, pag hindi siya bless ng Panginoon, wala silang kakainin. Wala silang option na pwede silang mag-food panda or grab, di ba? Grab food. Okay? So nakita po natin yung importance nung kailangan i-bless ni Lord yung pananim nila. Kasi doon nakasalala yung kung may kakainin sila or what. Okay? So, sa New Testament, ang ginamit po ay rain or ulan. So, sabi po in Zechariah 14, in verse 16, then the survivors from all the nations that have attacked Jerusalem will go up year after year to worship the King, the Lord Almighty, and to celebrate the Feast of Tabernacles. So, if any of the peoples of the earth do not go up to Jerusalem to worship the King, the Lord Almighty, they will have no rain. Now, rain is, kagaya po ng nabanggit ko kanina, it's very important para po sa mga crops po nila. Kasi pag wala pong ulan, hindi po mabubuhay yung kanilang, matitigang po yung kanilang tanim. Though, in some cases, pwedeng magkaroon pa rin sila ng harvest, pero konting-konti lang, usually, kapag kulang po ng tubig. So, ang mga tao during that time, yung mga Israelites, umaasa lang po sila sa tubig ulan. Kasi wala pa po silang irrigation system noon. Tama? Wala pa silang NIA. Okay. So, nakita po ba natin yung kung gaano kaimportante yung rain sa kanilang panahon, na it's really very important that the Lord will bless their harvest at kailangan magpadala siya ng ulan. Otherwise, wala po silang aanihin. Now, in our time today, so
may mga farmers rin po siguro, tama ba? May mga farmers po ba sa ating kalagitnaan? Pag sinabi nating farmers, hindi lang naman yung, alam mo yun, yung big time na farmer. Sino po yung mga nagtatanim sa mga backyard po natin? Lahat ng mga nagtatanim ng at nagtatanim ng, hindi ko po sure kung pasok yung yung kapag mga halaman. Pwede siguro. Kasi hindi naman natin pwedeng kainin, tama? Joke. Ayun, so kayo na pong bahalang mag-judge kung pasok siya doon. Ayan, so sa mga farmers po natin today, even today, alam ko na ganun din po yung promise ng Panginoon. As we celebrate the Feast of Tabernacles, the Lord will bless yung atin pong mga pananim. Yan man ay siguro kamatis, talong, or what. Sa mga backyard po natin, malunggay. So God will surely bless yung atin pong mga harvest for us to harvest 1,000-folds or multiplied yield. And ang promise po ng Panginoon is He will protect yung mga crops po natin from natural calamities, mga bagyo. So, sa mga farmers po natin, gusto po ba natin ng ganito? 'Di ba? Hindi pa po tayo napagod sa walang ani or kasi sa akin po mismo, nakita ko rin kung paano rin naghirap yung mga farmers natin. And so, I really want, kasi ito po yung sinasabi ng Panginoon that the Lord will bless our harvest. Regardless of kung ang Pilipinas ay nandun tayo sa location na talagang tinatamaan ng bagyo and all. But if only yung mga farmers po natin would acknowledge itong salita po ng Panginoon na to, that only if we celebrate the Feast of Tabernacles, the Lord will bless yung ating pong mga harvest. And so, we really we pray na matanggap din po nila itong blessing po na ito. Na the Lord will bless them. Not, the Lord will bless their harvest, not with their own ability, not with their own capacity na mag-farm, but because they celebrated the Lord, they learned to honor and worship the Lord will surely bless yung kanila pong mga pananim. So, yun po. So, in our time today, pwede rin pong, yung first po, it's more on sa may mga tinatanim. So, yung second na blessing po, siguro kung hindi po tayo mga farmers, pwede ka dito sa second. Okay, so yung second na blessing after we celebrate the feast is blessings in all the works of your hands. Sino pong may mga kamay? Lahat po tayo, di ba? Amen. So, lahat po tayo ay binigyan ng Panginoon, pinagpala po ng Panginoon ng 2 hands, ng kamay. So, sabi po dyan, He will bless ang lahat ng gawa ng iyong mga kamay. So, all your works, God will bless it at pagpapalain po ng Panginoon. So, in here, ay muli po tayong pinaalalahanan ng Panginoon na God has blessed us with hands. So may mga kamay po tayo. So hindi lamang po siya literal na kamay. So God has given us all the resources. Amen? May mga kamay tayo, may mga utak po tayo, di ba? Tama po ba? Amen. So may mga gifts po tayo, 'di ba? Nakita natin yung mga gift nila kanina. May mga talents po tayo. Hindi nga lang po tayo pagkakapareha. Pero meron at meron pong binigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Siguro hindi ka magaling kumanta or sumayaw, pero meron kang kakaibang skill na binigay ng Panginoon. Baka pwede kang kumain ng apoy, mga ganon. Joke. Okay? So, kaya na po mag-discover kung ano po yung gift na binigay ng Panginoon. So, ang gusto ko lang is ma-acknowledge po natin na merong binigay ang Panginoon na gift or talent or skill sa bawat isa po sa atin. And etong skill na to ay binigay po ng Panginoon para makagawa po tayo ng mga bagay na makakapagbigay ng papuri sa Panginoon. Amen? So sabi po niya dyan, ibe-bless ng Panginoon ang lahat ng gawa ng ating pong mga kamay. So ikaw ba ay nag-aaral? So sino po yung mga nag-aaral dito? Mga students. Ayan, kaway-kaway. So God will bless, nag-aaral si Faith. God will bless your studies, sabi ng Panginoon. Kasi God will bless yung iyong kamay as you do your homework.
as you do yung mga academic requirements mo sa school. So God will give you the wisdom as you review. Amen? So, ibe-bless ng Panginoon yung effort mo sa pag-aaral. And yung kakulangan mo, si Lord na yung magpupuno. So, nabanggit ko po kanina na lahat naman po tayo, even the students, may mga limitations po tayo. So, dun po papasok dapat ang Panginoon na ibe-bless po tayo. God will give us the wisdom. Ibe-bless po niya yung mga ginagawa natin para mag-prosper po. So, yung effort po natin sa pag-aaral, God will multiply it so that it will bear good fruit at maiintindihan mo yung lessons mo. And kapag naiintindihan mo yung lessons mo, makakakuha ka ng matataas na grades. Amen? Hindi lang mga palakol. Amen? So, okay. So, magkakaroon po tayo ng matataas na marka. So, dito po sa bagay na ito ay proven and tested na po even sa akin. Hindi lang po nung college, but even nung nag-masteral ako, nung ngayon, nagdo-doctorate ako, I have really proven kung gaano po katapat ang Panginoon. Kasi ako po ay, hindi naman talaga ako, for the knowledge po ng mga bago, I am an engineer by profession. But, hindi talaga ako yung matalino sa math. Kasi ang grade ko dati, naalala ko nung high school, ang grade ko ay nasa 85, 86, ganun lang po. Whereas, hindi yun mataas. Kasi kung i-compare ko siya sa mga kaklase ko, line of 9 yung mga grades nila. So, alam mo yun, nakita ko talaga kung paanong, as I do yung part ko sa pag-aaral, is si Lord ang pumupuno dun sa kakulangan ko. And even nung college kami, so I can testify na nung may SWAT pa po ay, kasi every Thursday before, meron kaming youth service. So usually, ang time niya is 6 onwards. And syempre, pag Friday, may klase pa po noon. So, ang dami namin sa jeep. And dahil marami po kaming ihahatid, siguro mga 11 or 12 na kami nakakarating sa mga dorm namin. Kasi syempre, di ba, isang jeep lang yon. So, alam mo yon, kulang na kulang yung oras kung titignan natin sa pag-aaral. But nakita ko rin po doon kung paanong gumalaw ang Panginoon. Because with the limited time na kami po ay makapag-aaral, ay si Lord ang pumunod dun sa kakulangan namin. And I could testify na during our time, nung SWAT, I think majority, if not all, ay mga Dean's Lister po kami at nag-graduate with honor. So, di ba? Ganun ganda na, alam mo yon, si Lord ang magbe-bless sa works ng ating pong mga kamay. So, not with our own ability, pero si Lord ang magpupuno dun po sa kakulangan po natin. So sa mga may business po sa atin, meron po bang may mga business? So God will bless, sabi po ng word, God will bless all the works of your hands. God will bless yung business po natin. Amen? So magpapadala po siya ng maraming customer. Kahit hindi sila nagugutom, pero pupunta sila doon kasi sabi ni Lord, bumili kayo, di ba? Kahit hindi sila nagkakape. Mapunta sila doon kasi kailangan i-bless ni Lord yung mga businesses po natin. And bibigyan po niya tayo ng strategies, kung paano natin i-strategize yung ating pong mga business. And bibigyan po niya tayo ng mga good connections. Ayan, good connections, okay? Para po mag-succeed yung atin pong mga businesses. And I think ang business po na pinagpala ng Panginoon ay hindi lamang po makikita or hindi lang siya evident dun sa income po natin. But kung paano pong itong business na ito ay nagiging blessing din po sa ibang tao, sa mga employers po siguro natin, at kung paano din po siya nakapagbigay ng glory sa Panginoon. So, kung tayo man po siguro ay nag-aalaga ng mga hayop, mga livestock, poultry, ang sabi po ng Panginoon, God will bless etong mga alaga po natin. So, hindi sila magkakaroon ng swine flu, bird flu, kahit anong flu. Okay? Because the Lord will bless them. He will protect all this livestock na meron po tayo. Kasi gusto ng Panginoon na makompleto po yung atin pong
joy. So aside from hindi sila magkakasakit, hindi po sila nanakawin ng kapitbahay. Amen. Ipaprotect po sila ng Panginoon, and surely these livestock will multiply kasi nga po ibe-bless po ito ng Panginoon. So gusto ko pong makita natin dito yung kahalagahan na meron po tayong ginagawa with the hands, with the resources na ibinigay po ng Panginoon. Kasi ang sabi po ng word, ang sabi po natin kanina, the Lord will bless all the works of our hands. So balik po tayo dun sa simpleng mathematics po natin. Simple lang po to. Hindi siya calculus. Okay? So anything zero multiplied by 1 million or 1 billion is, ano pong sagot? Zero. Okay? So kahit gusto ni Lord i-multiply ng billion or million times yung gawa ng mga kamay natin, pero kung wala tayong ginagawa, walang i-multiply si Lord. Amen? So sa mga estudyante po natin, gusto natin magkaroon ng mataas na grade, pero hindi tayo nag-aaral. So walang, alam mo yun, paano gagawin ni Lord? 'Di ba? So sa mga businesses po natin, so kailangan makita po natin dito na meron tayong ginagawa. Kasi naniniwala po tayo na lahat po tayo, merong gift na ibinigay ang Panginoon. So, we really need to ask God na, alam mo yon, mailabas natin yung gift na binigay ng Panginoon. Magamit po natin siya because it's only when we do something with our hands that the Lord can multiply yung mga gawa po ng atin pong mga kamay. So sabi ko kanina sa mga estudyante po natin, hindi ka mabe-bless ng Panginoon kapag hindi ka po nag-aaral or hindi ka nagre-review. So wag po tayong umasa sa stock knowledge, baka ma-stock ka, okay? So kailangan natin mag-aral kasi 'di ba, faith without action is dead. So kailangan meron tayong gawin para yung kulang natin, yun yung pupunan ng Panginoon. Kung ano yung ginagawa natin, yun yung imumultiply ng Panginoon. Amen? Sa mga businesses po natin, it's really very important na, alam mo yun, we do business na ino-honor po natin ang Panginoon. Kasi if we are doing business na, alam mo, hindi naman naaayon dun sa panuntunan ng Panginoon, sa standard ng Lord, do you think God will bless your business? Di ba hindi? Amen? So, gusto ko pong makita natin dito that God will bless the works of our hands kapag ang ginagawa po natin ay naaayon siya dun sa standard ng Panginoon. Kung ano ba yung gusto niyang ginagawa natin. Because we have to remember that God is a righteous God. Amen? So, we must abide in His righteousness. So, lahat nung ginagawa po natin is that dapat naka-align po tayo sa righteousness ng Panginoon. Because we cannot expect God to bless yung works ng mga kamay po natin kung hindi naman siya naaayon sa righteousness ng Panginoon. So sa mga working po, sa mga market people, so it's really very important that we work with integrity. Kasi you would not expect God to bless yung work natin, i-bless tayo sa work kung hindi naman po tayo nagtatrabaho ng ayon sa tama. So it's really very important na, alam mo yun, umayos po tayo. Paano ba? Umayos po tayo sa kung anong pinaglagyan po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. May estudyante ka man or market people ka man, mga magulang man, it's very important na, alam mo yun, yung works of our hands ay i-align po natin dun sa righteousness ng Panginoon. Because it's only when we do that na God will bless yung works ng atin pong mga kamay. Amen? So maybe in the marketplace ay, ang sabi ng iba, mahirap siyang gawin. But alam mo yun, it's not by might nor by power, but by the Spirit of God that we can actually make a difference. So anong silbi nung, 'di ba, na nag-business po tayo na it's okay to, sabi ko nga po kanina, hindi lang makikita dun sa monetary yung success ng isang business. So, it's really very important na,
alam mo yun, nakakasunod tayo dun sa panuntunan ng Panginoon. Kasi kahit na konti yung kita mo, pero alam mo yun, naka-align ka sa Panginoon. So sabi po ng Bible, what shall it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? So gusto ko pong makita natin doon na aside from using yung kamay natin, yung lahat ng resources na binigay ng Panginoon, ay importante po na i-align po natin dun sa righteousness ng Panginoon for God to be able to bless yung gawa ng ating pong mga kamay. So yun po yung second na blessing. So kung wala po tayo dun sa first, malamang dun tayo sa second. Kasi lahat naman po tayo ay may mga kamay, may mga binigay ang Lord sa atin na pwede po natin gamitin to give God the glory. And so yung third point po natin is the blessing of complete joy. Actually, yung mga blessings po na ito ay ibinibigay po siya ng Panginoon sa atin. Ang pinaka-purpose po ng Panginoon is actually to complete yung atin pong joy. Now, pag sinabi nating joy, hindi siya joy na kung paano siya i-define ng mundo. So, pwede po nating tignan yung yung definition niya in John 15:11. So sabi po dito, so these things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be complete. So this was Jesus teaching his disciples to abide in him, just as branches abide in the vine. So kapag yung joy po na ito is yung joy po na galing sa Panginoon. So makita po natin mamaya yung difference ng joy na nanggagaling sa mundo at yung joy na galing po sa Panginoon. So itong blessing po ng complete joy is actually the joy na nagmumula sa Panginoong Jesus. So this joy coming from Jesus is a joy that is full, lacking nothing, the kind of deep and lasting joy that only comes from being in fellowship with God and experiencing the fruit of His blessings. Ito po yung joy na hindi siya nakabase sa mga material na bagay. Hindi siya nakabase sa kung in good health man tayo. So ito po yung joy na, alam mo, hindi siya nakadepende sa circumstance na meron po tayo. But regardless of our situation sa buhay, regardless of our emotions, regardless of our status, ay nandun yung joy ng Panginoon sa atin pong mga puso. So in verse 14 kanina doon sa Deuteronomy, in the command of the Lord for us to celebrate, ang sabi po niya doon, be joyful at your feast. So this joy wasn't just happiness about good crops. It is the kind of joy with the realization that God provided for them in the wilderness. And God fulfilled His promises, and God's presence was dwelling among them. And ganun din po sa atin for today. Because I know na na-experience din po natin yung provision ng Panginoon. And na-experience din po natin yung kung paano din po finulfill ng Panginoon yung mga promises po niya sa atin. And most importantly is yung presence ng Panginoon, the Holy Spirit dwelling in us. Kasi once na meron po tayong Holy Spirit, alam mo yon, kahit na anong iba to ng kaaway sa atin para hindi tayo maging masaya, hindi tayo maging joyful, is that, alam mo yun, wala siyang effect. Because we have the spirit of joy coming from the Lord. So let us desire to have this kind of joy, a deep, perfect joy that flows from gratitude, obedience, and assurance of God's presence and blessings. So this joy means living in the overflow of God's presence and blessing where gratitude or thankfulness, fruitfulness, and peace fill your life completely. So, gusto ko pong makita natin doon yung sinasabi niya, ito yung klase ng joy na nandun yung peace. Diba? Kasi the world defines sometimes joy na, alam mo yun, wala kang kapayapaan. Pero itong joy na to na nagmumula sa Panginoon is that it is a complete joy na nandun yung peace na kahit ilang earthquake siguro yung nangyayari, but then of course it is but normal for us na for some time, siguro 1 second yun,
Ay, natakot tayo. Pero alam mo yon, dahil may joy ka na nagmumula sa Panginoon, you will not be consumed with this fear. Because the joy coming from the Lord is, yun yung umaapaw po sa atin. So, we have to expect na mas marami pa pong makaguluhan. But once we have this joy na nagmumula sa Panginoon is that, alam mo yun, nandun yung kapayapaan po natin. Amen? So, it is the joy of knowing that God is with you. So, na ang pagsama ng Panginoon ay mai-experience po natin. And once sinamahan po tayo ng Panginoon is that nandun po yung contentment sa atin pong mga buhay. Sorry. So, it is the joy of seeing your labor bear fruit because of His hand. So, seeing God's blessing on your harvest, so your work, relationships, or ministry. And then it is the joy of resting in His provision and faithfulness, knowing that God keeps His word and provides for all your needs. So ito po yung joy na meron po sa atin na siguro may mga times na na-experience po natin na salat tayo. Pero alam mo yun, because we have the joy coming from the Lord, we are assured that God will provide. Na hindi buong taon na wala kang pagkain. Amen. But God will really provide for each one of us. And it is a joy, it is a foretaste of the eternal joy when we will dwell with Him forever. So anticipating the eternal tabernacle with God, the time when God will dwell permanently among His people. So ito daw po yung kind of joy na may experience natin dun po sa promise ng Panginoon na eternal life. Na hindi po siya nakabase sa external circumstances. And so gusto po ba natin ng ganitong klaseng joy? Amen. So then, if we want this kind of joy, let us all come and celebrate the feast with joy and grateful hearts and with our best offering to God. And so let us choose to celebrate the feast and receive all the blessings along with it. The Lord will bless all our harvest. Kagaya po ng nabanggit natin kanina, once we celebrate the feast, the Lord will bless our harvest. He will bless all the works of our hands. And lastly is that He will complete our joy. So, yun po. And to conclude, to end, I'd like to share my testimony kung paano pong ipinaunawa sa akin ng Panginoon that I need to celebrate the Sukkot for me to receive the blessings along with it. So, sa mga hindi po nakakakilala sa akin, I am Jennifer Rabanera. So, ako po ay agricultural engineer by profession and a faculty sa College of Engineering and Architecture sa CSU Carig and former program chair ng Agricultural and Biosystems Engineering. So, ako po ay disciple ni Pastor Dan, Ate Claire, and Ate Car pag nasa Manila po ako. So, currently, I am taking my doctorate degree in agricultural engineering at the University of the Philippines, Los Baños. So, for a few years, ako po ay nagsiselebrate na ng feast since dumating ako sa church. But it's only last year na tinanong ko talaga si Lord, parang sabi ko, Lord, gusto ko mag-celebrate ng feast, but not because yung church ay nagsiselebrate. Alam mo yun, yung nakikiayon lang ako. Yun talaga yung desire ng puso ko. Gusto ko mag-celebrate ng feast, Lord, pero gusto ko yung personally sa akin, maintindihan ko why I really need to celebrate. And maintindihan ko yung importance kung bakit kailangan kong i-celebrate yung feast. And God is faithful kasi sabi niya, you need to celebrate. Wala kang rason na hindi mag-celebrate. Kasi last year po, sobrang amazing kasi meron po kaming tinatawag na reading break sa school. Which is yung school calendar, academic calendar, before pa mag-start ang school, ginagawa na po nila yon. So, yung
date po ng Feast of Tabernacles last year ay sakto po siya sa celebration natin ng feast. So sabi ko, grabe si Lord, wala kang rason na hindi mag-celebrate kasi alam mo yun, binakante ko yung time mo for you to celebrate. So, to cut it short, so umuwi po ako last year to celebrate the feast. And sabi ko, I have that expectant heart na gusto ko makita, Lord, yung blessing ng ibibigay mo sa akin after I celebrate yung Feast ng Tabernacles. And so, ito po, sinulat ko siya last year, October 22, 2024. So, blessings received after celebration of the Feast of Tabernacles. So, sabi ko po dito sa first na sentence ko, there's blessings in celebrating the Sukkot. I praise God na after ng celebration ng Sukkot, ito po yung after na I obeyed yung command ng Panginoon to celebrate the Sukkot. Kasi ang sabi ng Panginoon, you will receive the blessing after you celebrate. So I praise God that after the celebration ng Sukkot, ay ang daming signs and wonders na pinaranas ni Lord sa akin, which I never experienced before. So sobrang naging magaan yung during that time, nung bumalik ako ng Laguna, sobrang naging magaan yung aking travel sa plane kasi alam mo yun, I really feel na naging special siya in a sense na yung plane kasi na yun is a few days lang ako nag-book. So, nandun ako sa group 1 and parang kung titignan ko, parang ano lang siya, parang coincidence. Pero hindi. Kasi nung nandun ako, nakasabayan ko yung office mate ko na, meron kasi akong office mate na nag-aaral din, pero weekly umuwi siya. So, dati na siyang nagbo-book ng plane. O, di ba? Ang yaman. Dati na siyang nagbo-book ng plane kasi may family po siya. So, parang to my amazement, di ba? Parang nauna pa siyang nag-book. Pero ako nasa group 1 ako. Tapos nasa window, tapos wala akong katabi. So, parang ang gaan lang sa pakiramdam na, alam mo yun, parang feeling ko special yung, during that time, yung akin pong trip. And then, on my way to terminal ng bus, kasi after po ng airport, kailangan kong mag-grab going to terminal ng bus papuntang Laguna. And then on my way to bus terminal pa Laguna, nakita ako ng red na pick-up. Hindi ba akin yun? So may nakasulat doon, Psalms 46:10. And excited po akong i-check kung ano ibig sabihin ng Psalms 46:10. And nung nakasakay na ako ng bus, chinek ko yung aking Bible app. And to my amazement, that's the very verse we are claiming last year. Effortless 2024. So ang sabi po ng Psalms 46:10, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted among the people. So sobrang na-amazed ako kasi parang first time ko talaga maka-experience na yon. And I really praise God for another confirmation that indeed, that year was effortless before God. Since then, may kakaiba akong joy and excitement sa pagbabasa ng Word ni Lord. In praising and singing worship songs, kinikilig ako kay Lord. So dati, nung naririnig ko siya kay Ate Chris na kinikilig ako kay Lord, parang ang OA, sabi ko. Pero, alam mo yun, parang pinaranas sa akin ni Lord na ganun pala yung feeling. So, I really thank God for putting that joy and His Spirit upon me. So, indeed, His blessings are pouring out since I started celebrating Sukkot. So His promise of blessing all my harvest and all the works of my hands ay truly evident. So in my finance, majority of you ay nakakaalam na po that truly God's blessing sa akin pong finance ay overflowing. Kasi nabanggit ko po kanina na I am currently taking my doctorate degree. So ako po ay naka-study leave sa CSU, meaning sumasahod pa rin po ako monthly, and at the same time, meron po akong allowance na tinatanggap from the government for my scholarship. So I really thank God for this favor kasi
nagagamit din po ako ng Panginoon, most especially sa family ko. Ngayon po ay bigay na po ako sa kanila regularly ng kanila pong allowance. And hindi lamang po sa bahay, so nakapag-send din po ako ng pang-maintenance ni tatay monthly. So I really thank God for His blessing. And yung gusto ko rin pong ipagpasalamat na isa is that unti-unti ay ine-enable po ako ng Panginoon na mabayaran ko yung mga loan ko. So last year, before po ako nag-start ng aking doctorate. So, meron kasi akong biniling maliit na lupa. Joke. So, but though it took me some time na ma-convince na bilhin siya. Kasi alam niyo yung thinking ko dati, parang saglit lang naman ako sa earth, so bakit kailangan ko mag-invest? Parang ganun. Ganun yung thinking ko dati. But I really thank God that even sa mga bagay na to ay, alam mo yun, ino-open ng Panginoon para maintindihan ko. Though, yun po, to cut it short, nag-loan ako para mabayaran yung lupa. Yung actually half pa lang. So, I really thank God kasi this month lang po na fully paid ko na yung aking loan sa GSIS. Ayan. So, I really thank God kasi yung naiwan na lang is yung dun sa isang bangko tsaka yung half pa po nung lupa. And alam mo yun, yung kahit titignan ko sana na malaki pa siya kasi 500,000 pa siya. Pero yung joy na, alam mo yun, it's a work in progress na unti-unti ay ginaguide ako ng Panginoon kung paano i-settle yung mga utang ko po. So in addition, dito po sa maliit na lupa ay nakapag-umpisa na rin po akong mag-livestock. Ayan. So just this year ay nakabili po ako ng isang kambing. Ayan. Ayan po. Yung kambing ko po ay yung ito yung isa. Nandun. So, yung iba ay sa kapatid ko po. Meron akong isang kambing. And ngayon ay buntis po siya. So, manganganak po siya by December. So, I really thank God kasi, alam mo yun, hindi lang sa lupa, pero in this kind of investment ay nakikita ko rin po kung paano ako i-bless ng Panginoon. And then, in terms naman po ng aking pong studies, kasi ngayon po ay nag-aaral ako, so, sobrang thankful din po ako sa Panginoon kasi natapos ko na yung aking 1 year. Ayan. So, patapos na po yung aking 1 year and majority ng aking subjects or coursework ay natapos na. So, meron na lang po akong isang subject this sem. And actually, nag-start na rin po ako mag-conduct ng aking thesis. So, sobrang na-amaze lang ako sa Panginoon kasi nung masteral po, parang tinapos ko ang masteral ng almost 4 years. So, parang kung i-compare ko siya sa doctorate ngayon, sobrang gaan niya lang na, alam mo yun, parang ang bilis lang kasi alam kong si Lord ay sinasamahan po niya ako. And ito pa po yung gusto ko rin pong ipagpasalamat kasi last sem, I consider last sem yung pinakamabigat na semester ko. Kasi I have 4 subjects. So, kung sa college po natin, di ba, kahit 8 subjects, parang carry pa. Di ba? Pero pag sa grad school kasi, pag 4 na po yung subjects mo, medyo loaded ka na. So, last sem, meron akong 4 na subjects and sobrang amazing lang kasi, alam mo yon, sabi ko sa inyo kanina, i-reward ni Lord yung mga effort po natin. And yung isang subject ko kasi dyan, programming talaga siya. So, wala po ako masyadong alam sa programming. Pero nakita ko po doon kung paano, alam mo yun, kaya ni Lord na baguhin yung utak natin. Kasi hindi ko yun alam dati eh. And I really praise God kasi yung 4 po na subjects na yan ay binigyan ako ni Lord ng 1 na grade. Ang 1 po na grade sa graduate school is actually equivalent to 99 to 100. So imagine that. Sabi ko, grabe, nung na-receive ko yung, most especially yung grade ko dun sa isang subject, umiiyak talaga ako kasi sabi ko, hindi naman talaga ako marunong mag-program, pero I know na it's all God, na lahat ng mga effort ko ay si Lord na po yung nagpuno dun sa mga kakulangan ko para makapagbigay po ako ng glory even sa aking pong pag-aaral sa Panginoon.
And yun nga po sabi ko kanina, sobrang amazing kasi parang ang bilis. Kasi ngayon ay pang third semester ko pa lang po. So ang doctorate po is 3 years dapat po siya. But ngayon po ay nag-start na rin po ako ng aking thesis. So tapos na po ako sa pag-acquire ng aking samples, peanut samples. And yung isang prayer ko po talaga is matapos ako ng mas maaga because I really have that desire na mag-enroll ng online Bible School before ako bumalik sa CSU. Ready for God's work sa CSU. So, yun po yung sa akin pong studies. And in my family naman po, I praise God for His provision sa kanila. So, this year kasi ay hindi po sila nagtanim sa bahay kasi sobrang, alam mo yun, binagyo and then hirap po silang ibenta yung harvest nila kasi ang baba po ng price ng palay. And may time pa na nag-stop buying ang traders. So parang sabi ko sa kanila, wag na lang muna kayong magtanim. So alam mo yun, nung una, worried yung nanay ko kasi parang saan kami kukuha ng panggastos everyday. But I really praise God kasi yung rice field po namin na hindi nila tinamnan, hindi rin po nila nilalagyan ng, alam mo yun, ng mga fingerlings, pero marami pong mga fish na nabubuhay doon. And yun po yung kinukuha nila every day, tas yun po yung binebenta po ng nanay ko. So, mamaya matitikman niyo po, may dala po yung nanay ko. Ayan. So, I really praise God kasi alam mo yon, hindi sila nagtanim, pero up until today ay meron pa rin po silang bigas, di ba? So, sinustain talaga sila ng Panginoon. And marami po silang mga alagang livestock, manok, mga pato. May dala din po siyang pato, adobong pato. Ayan. Ayan, so I really praise God kasi alam mo yun, in our inability to provide, nakita ko rin po dun kung paano nag-provide ang Panginoon for my family. And just this year, yung aking pong kapatid na may asawa ay nakalipat na rin po sila ng sarili nilang bahay. Kasi dati nakastay lang sila sa bahay. So ngayon meron na po silang sariling bahay. And yung isa ko pong kapatid na yung nag-aalaga ng kambing, I really thank God kasi yung favor din po sa kanyang amo. Yung amo niya kasi yung kapatid ko po ay nag-work sa Nueva Ecija. So yung amo niya ay Chinese. So nung nag-start siya mag-desire na mag-alaga ng kambing, ang ginawa niya sa labas ng compound niya pinapaalaga. Kasi meron silang parang tirahan, may compound. So nung nalaman po nung boss niya na ganun yung ginawa niya, sinabihan niya yung kapatid ko na papasukin, ipasok na sa compound para doon na sila kumain. Tapos inalaw niya pa po na magpatayo siya ng sariling bahay nila. So may mga bahay po sila yan doon sa loob mismo ng compound. So I really praise God kasi nakikita ko rin po yung favor ng Panginoon sa akin pong kapatid. Yung ibang kambing sa kanya po yun. Yung akin isa lang muna. Amen. Ayan. And lastly po is in the ministry. I really thank God kasi ngayon, since nasa Laguna po ako ay mas malapit po ang Manila. But I really thank God na nagagamit pa rin po ako minsan sa church in Manila to share the word. And just this year, this is one of the biggest, I consider na blessing po ng Panginoon. So just this year ay nakapag-umpisa rin po ako ng cell group sa Laguna. So ayan po siya. Si Anshel po yan. So, si Anshel, kung maririnig po natin yung kwento niya, how hindi naman po siya graduate ng UP, but actually, nag-work po siya sa UP in a research project. So, yung work niya po ngayon currently ay pang-second na po niya yon. So, I believe na it's also a miracle from the Lord. And sobrang thankful ako sa Panginoon kasi nakikita ko rin po sa Kanya yung kung sino ako dati. So, a shy and very timid lady na kagaya ko din po dati. Kaya minsan, tahimik po kami. Joke lang. Pag nagsa-cell group, ayan. Passing on, okay? So, joke lang. Passing on the love and
compassion na tinanggap ko rin po sa Panginoon. Tinanggap ko po kay Ate Claire, kay Pastor Dan, and Ate Cara. I really thank God na nilagay po ng Panginoon sa heart ko na kung paano din po ako ni-raise up ng Panginoon ay yung responsibility of raising yung iba din para yung si Angel ay maging, alam mo yun, i-bless din po siya, i-promote din po siya ng Panginoon. And so, ilan lang po ito sa mga pagpapalang aking tinanggap mula sa Panginoon because I obeyed yung command ng Panginoon to celebrate the feast. I need to thank God for His faithfulness sa aking buhay. Simula po nung hindi ko talaga mahanap yung right word. Pinulot po niya ako from that dark pit ng buhay ko to now alive, enjoying the light of the Lord. My life as of now ay hindi pa po perfect. Marami pa pong struggles along the way. Binabato pa rin po tayo ng kaaway ng maraming rason not to celebrate. But if the enemy is throwing thousands of reasons not to celebrate, God is giving me billions of reasons to celebrate. So yun lamang po, and to God be all the glory. Hallelujah. Thank you, Jen. Are we all blessed? Sabi mo nga sa katabi mo, marami kang dahilan para mag-celebrate. Hallelujah. Woo. Ngayon ko lang narinig yung si Lord ang nagpakilig kay Jen. Okay. Mga dalaga pa po yan, tsaka si Chris. Sana ay meron na rin hong makilig sa kanila. Okay, so God is so good. Amen. Alam nyo, nung before the celebration, I was asking God, ano ang gagawin namin sa Feast of Tabernacle? Sa totoo lang, sa tagal na panahon, wala akong makitang vision about how we will celebrate the feast until such time na nag-usap po kami ni Jen, are you coming for the celebration of the feast? At siya ho ay nagsabing yes. So binigay ko po sa kanya yung word. Sabi ko, you preach the word and with your testimony to encourage especially the congregation and even the people watching online dahil yun na napakahalaga po na maunawaan natin. Yun pong blessing of celebrating the Feast of Tabernacle. And while listening kanina, ako ay touch na touch, so blessed dahil nakita ko po, I am a witness of how God blessed. Ito pong ating kapatid, yung nag-deliver po ng message kanina. Akala nyo ay ganyan kapayapa buhay po niyan. Hindi. Kapareho ko din po siyang galing sa problemadong family, but what's able to receive the blessing from the Lord. Kung problema lang po pag-uusapan, ang dami din po naming mga problema sa buhay. Kung pera ang pinag-uusapan, ang dami rin po naming problema sa pera. Pero, God is faithful. Marami po siyang kaparaanan para po i-bless tayo kung tayo po ay nagpapasakop sa Kanya. If we submit ourselves to God, sa lahat ng Kanyang sinasabi, kapag ginagawa po natin by faith, God will reward us. Amen. So, I hope sa lahat po ng mga young people na nandito, especially yung po mga estudyante po natin, I hope na narinig po natin yun pong testimony po ni Jen, and may all the blessings na naranasan po niya ay marinig din po natin, magawa natin. You follow the footsteps of these people because I believe malaki po ang magagawa natin sa family, sa community, even in the church kung saan tayo po umaten. Can I hear amen? So, wow, blessing of celebrating the Feast of Tabernacle. Mula nag-umpisa si Jen na nagturo hanggang sa natapos, hanggang sa delivery po ng kanyang teaching, alam ko po na nabantayan natin lahat ng kanyang sinasabi. And so today, meron po tayong gagawin na prophetic gesture. Ang sabi po nung Zechariah chapter 13, especially of verse 17,
If any of the people of the earth do not go up to Jerusalem to worship the King, the Lord Almighty, they will have no rain. Pwede ba natin ipakita yan? Zechariah chapter 14, verse 17. If any of the peoples of the earth do not go up to Jerusalem to worship the King, the Lord Almighty, they will have no rain. Napakahalaga po ang sinasabi po ng Biblia na kapag ang tao ay hindi umakyat sa Jerusalem, hindi po nag-celebrate ng Feast of Tabernacle, they will have no rain. Ano pong ibig sabihin? If the people of the earth will celebrate the Feast of Tabernacle, they will receive rain. They will have rain in their lives. Ano po ba yung rain na sinasabi niyan? Alam niyo po, sa Bible, napakahalaga po. Nung panahon nila, ang ulan, sapagat ang ulan ang nagpapausbong ng mga pananim, ang ulan ang nagbibigay po ng tubig para po mainom ng kanilang mga alagang hayop, ang ulan ang magbibigay po ng refreshing, especially to the people in the wilderness. Ganyan po kahalaga ang ulan sa kanila. And it's only God that can give rain. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, Diyos lang ang nagpapadala ng ulan. Yung ulan na magbibigay ng blessing o maging yung ulan na nagbibigay ng baha. And no one can stop that. Amen? And no one can stop that. No one can control rain. Marami pong mga inisip ang mga scientists about cloud seeding, but it's not enough. Hanggang sa panahon po natin, it's only God that can bring forth rain na kailangan po ng tao. Now, napakahalaga po nung sinasabi niya, if you will not celebrate the Feast of Tabernacle, you will not have any rain. Verse 18, if the Egyptian people do not go up and take part, they will have no rain. Ang Egyptians po na sinasabi dito, kalaban po ng mga Israel. So whether you are Israelite o kalaban ka ng Israel, habang ikaw ay may buhay at ikaw ay tao na nilalang ng Diyos, you need to celebrate the Feast of Tabernacle. Ano ho ang ibig sabihin? Ano po sinasabi na banal na kasulatan? They will have no rain, even the Egyptians. Now, the Lord will bring on them the plague He inflicts on the nations that do not go up to celebrate the Feast of Tabernacle. May mga sumpa na sinasabi po dito, if people will not celebrate the Feast of Tabernacle, the people will experience curse, the plagues na pinadala ng Panginoon sa bawat bansa. And so, brothers and sisters today, ano bang problema? Bakit hindi mag-celebrate ang mga tao ng Feast of Tabernacle? Amen? Wala pong dahilan ang tao na hindi po mag-celebrate ng Feast of Tabernacle. Can I hear amen? Pagkatapos i-bless ang mga harvest natin, pagkatapos i-bless the works of our hands, pagkatapos binigyan tayo ng peace and the joy, the complete joy, bakit naman hindi ka mag-celebrate? So sabi mo nga sa katabi mo, wala kang dahilan para hindi po mag-celebrate. Lalo na sa atin, mga Pilipino, ang dami nating sineselebrate. Amen? Yung mag-boyfriend nga buwan-buwan nagse-celebrate, mansari. Pag hindi nakaalala ng mansari, gera, naghihiwalay. Pati yung mga estudyante, nagse-celebrate ng mansari. Samantalang galing pa sa nanay nila yung allowance nila ng pambili ng Jollibee. Di po, minsan nakakahiya, no? Kaya nung ako po estudyante, hindi po ako nag-date kailanman. Kasi sinasabi ng nanay ko sa akin, huwag mong ibarkada ang pinagpawisan ng daddy mo. Kaya nung nagkaroon na po ako ng pera, hindi pa rin po ako nag-date. Kasi mahirap pala kumita ng pera. Pero ngayon, kailangan i-date ko si Mrs. Delikado na. Alright. So, we have all the reasons to celebrate the Feast of Tabernacle. Can I hear a man?
Binigyan po tayo ng ilang guidance ni Jen kanina, blessing of celebrating the feast. Ano yon? He will bless our harvest. Now, ilan po sa atin ang pumunta dito na talagang taos sa puso po niya ang mag-celebrate ang Feast of Tabernacle? Lift your hands. Okay, good. Pangalawa, ilan sa atin ang magse-celebrate ngayon dahil una, gusto niya na ma-bless ang kanyang harvest? Okay. Lift your hands. Harvest. Sabi nga po natin, harvest. Say it again, harvest. Pag sinabing harvest, okay, sa practical po na pag-uusap, kinakailangan meron kang tinatanim. Okay? Ilan dito ang may lupa sa likod ng bahay, sa harapan ng bahay, sa gilid ng bahay? Ilan ang may lupa? Taas ang kamay. Yung may lupa, come on. Wala? Ano, bakit? Nakatira kayo sa dagat? Kung wala po tayo noon, po pwede naman po tayong pumulot ng mga bote ng Coca-Cola 1.5, lagyan ng lupa, at sigurado ko meron kang pagtatamnan. At yung isang bote ng 1.5 po, pwede kang magtanim ng isang puno ng pechay. Are you with me? Pwede kang magtanim ng kahit na ano kung gusto mo. So sabihin mo nga sa katabi mo, dapat meron kang harvest. Sabihin mo sa kanya, para magka-harvest ka, magtanim ka. Can I hear a man? Pastor, paano yung aking manicure? Ano ba yan? So, are we all excited for our harvest? Okay, let's start planting. Magtanim tayo. Okay? Magtanim tayo. Ano pa sabi niya? The Lord will bless the works of our... So sabi mo sa katabi mo, the Lord will bless the works of your hands. Now sabihin mo sa kanya, are you really working? Isipin nga natin mabuti. Meron ba talagang ginagawa mga kamay natin? Meron. Hindi ka mabe-bless dyan. But we need to look for something every day. Ano ba ginawa ng mga kamay natin? Nagtrabaho ba tayo? Nagugas ba tayo ng plato? Ano ba? Ano ba yung mga ginagawa ng kamay natin? Yung kumot mo ba na iniwan mo nung nagising ka ay natupi na din? O yung muskotero mo ay... Alam niyo mga kapatid, listen. Ang problema ng pamilyang Pilipino po kasi, kapag merong isang nagtatrabaho, yung the rest of the family, mga tambay na yan. Wala nang ginagawa. Okay? Dahil umaasa sila sa padala nung nagtatrabaho. Sa laki mo na yan. Napakalaking damulag mo na. Wala ka pa rin bang magawa para maging productive ka? And so you know, brothers and sisters, many Filipino families, one working member of the family and the rest, consumer na silang lahat. Tapos reklamo tayo, ang hirap ng buhay sa Philippines. Kung lahat ba naman tayo may ginagawa, palagay ko, aasenso po ang buhay natin. Can I hear amen? Mga estudyante, hindi po mahirap ang magtanim ng malunggay sa likod ng bahay. Kumuha ka lang ng puno, intugkel mo, sadut. Ti marunggay ka nuket mula ti sadut. Pero kahit pa ganon, pwede naman po tayong i-bless ng Panginoon sa lahat ng gawa ng atin pong mga kamay. Can I hear amen? Ilan ng mga parents dito? Taas nga po ng kamay. Parents, lift your hand please. Okay. Mamaya pag-uwi, bumili kayo ng mga sisiw, ibigay nyo sa mga anak nyo, paalagaan nyo sa kanila. Pag hindi nila naalagaan yung mga pinaalagaan nyo sa kanila, huwag nyo silang bigyan ng allowance. Sayang po kasi ang anointing and the blessing ng celebrating the Feast of Tabernacle if we will not put into action what we have learned today. Can I hear a man? Can I hear a man?
Students, listen. Do not expect for a blessed studies if you are not studying well. Okay? Paano ibe-bless ang ating pag-aaral kung hindi ka nag-aaral ng mabuti? So para ikaw naman ay i-bless ng Lord, dapat matuwa ang Panginoon sa iyo. Delight yourself to God and He will give the desires of your heart. Yung matuwa ang Diyos sa iyo para naman bigyan ka ng biyaya. So ngayon pong umaga, meron po tayong gagawin. Pwede ba? Nasaan yung mga banners natin? 4 people, please. Hindi na po kasi kami nakagawa ng booth dahil yung booth nilagay namin sa labas. Jen, kasama si Jen. Chris. Asan si Dave? Let the elders do it. Dito kayo. No. Simo, kasama ko siya. Kayo, ikaw. Photographer ka? Si Jason. Hindi, si Jason na lang hawak. Dito kayo. Now, habang nag-i-instruct po ako, pwede po ba na tayo ay mag-isip anong aspect ng buhay mo ang gusto mong i-bless ng Lord ngayon? And what kind of harvest do you want to receive for this year? Amen? What kind of blessing ang talagang gusto mong marinig? Maybe some of us here, you're sick, you're diagnosed sa isang napakalaking problemang sakit karamdaman, and you want to receive healing today. Bago po tayo dadaan dito, kasi papasok tayong lahat dyan, it symbolizes the Sukkot, yung pong tent na ginawa. Lalakad po tayo, and then here, meron tayong gagawing water ceremony. It symbolizes rain. And then, go back to your chair afterwards, pagkatapos. But before we do this, hindi po natin to gagawin dahil sinabi ko. Gagawin mo ito dahil you really want to celebrate the Feast of Tabernacle and receive the blessing of celebrating the Feast of Tabernacle. Maybe some of us here, our families are not good, especially when it comes to relationship, dahil may mga problema tayo na gustong ayusin. But God, ang Panginoon nung dumating sa lupa, nung ang Panginoon, nung siya po ay bumati sa kanyang mga disciples, peace be with you. Shalom on earth. And may the Lord give shalom to your family. Can I hear amen? May the Lord give shalom in every relationship. Now, if you really want to be blessed, students, listen. Ang tao, merong kapasidad ang ating isip. But whatever we ask in the name of Jesus, the Bible says, we will receive it. He can give you even the wisdom, like the wisdom of Solomon, upang tayo ay papasa sa mga pag-aaral natin. You may not be good in the school, but remember, if you ask God today that God will give you the wisdom, the knowledge, and understanding, He will give it to you more than what you expect. So you will pass. So you will finish your studies and God will bless you. Kung paano binless yung preacher po natin kanina, you will also be blessed. Can I hear amen? Can I hear amen? If you're a farmer, the Lord will surely bless your crops. But remember, the Lord is your partner. Ang Diyos ang nagbibigay ng araw, ng ulan. Siya ang nagdadala ng lahat ng mga biyaya na kailangan mo para mapagpala ka. Siya lang at wala nang iba. And today, umawit po tayo kanina. We welcome the presence of the Lord. Now, ito pong celebration po na ito ay hindi lamang para sa atin. This is the celebration of our God, the one who blessed Israel. 40 years in the wilderness, God is so faithful. God blessed Israel with so much. Not only protection, but even ang maraming mga bagay sa buhay ng Israel, God bless them even now. Can I hear amen? So the same blessing ang tatanggapin po natin if we believe. Ngayon, huwag kang hihingi ng maliit sa Diyos.
humingi ka ng malaki. Yung malaki na magbibigay ng glory sa Panginoon. A blessing that will really give glory to the Lord. Are you with me? So today, my brothers and sisters, I want you to close your eyes for a moment and think about this. God, open our eyes so we can see your glory. Bigyan mo kami, Panginoon, ng understanding. And Lord, may we realize, marami, Panginoon, at napakalaki ng pangangailangan namin sa iyo. And we are here to celebrate the Feast of Tabernacle. For you have promised, O God, that the people who will celebrate the Feast of Tabernacle, you will bless them. You will bless their harvest. You will bless the works of their hands, that their joy may be complete. This is your word, and we receive it today. At alam namin, Panginoon, habang kami ay hahakbang ng may pananampalataya to celebrate the feast, we will receive whatever we ask. We will receive whatever we ask. You see the hearts of the young people, O God. You can also bless them even now. You can see the hearts of every woman. Whatever blessing they want to receive now as they celebrate the feast, give it to them. Every man standing before you today, Lord, whatever desire na meron sila sa puso, may you bless them, O God. Every family member, every family man, every family woman, Lord, I pray, listen to their desire. Know their desire. And I pray, Lord, for open heaven today as we celebrate the Feast of Tabernacle. At Panginoon, ang aking dalangin, ganapin mo ang blessing sa kanila. So Lord God, today, may I ask, yung pong mga worship team muna, the worship team will first, kayo yung una na papasok. Dito na. Okay, before they pass, can we sing that song now? Yeshua, we welcome you. Welcome you. Come on. We welcome you. Yeshua, we welcome you. Welcome you. We welcome you. Can we do it faster? Yeah. We welcome you. Welcome you. We welcome you. Yeshua, we welcome you. Welcome you. We welcome you. Yeshua.
welcome you. We welcome you. Yeshua, we welcome you. Welcome you. We welcome you. Yeshua, we welcome you. Welcome you. We welcome you. Yeshua. Welcome God in your families. We welcome you. Welcome you. We welcome you. Yeshua. Welcome God in your business. Welcome you. Welcome you. We welcome you. Yeshua. Welcome God in your career. Welcome you. Welcome you. We welcome you. Yeshua. We welcome you. Welcome you. We welcome you. Yeshua. Shall we shout hallelujah? Shall we shout and say hallelujah? Today, my brothers and sisters, marahil tayo po ay nakagawa ng pagkakamali, pagkukulang, na hanggang ngayon ay nandun po yung reservation natin sa paglapit sa Diyos. Dahil alam mo, nasaktan mo ang Panginoon. But today, God wants to come and touch you and bless you. Nandun po yung reservation natin marahil because you don't think you are righteous enough to receive God. Pero gusto ko sabihin sa iyo, hindi tinitingnan ng Panginoon ang laki ng kasalanan natin. Hindi tinitingnan ng Panginoon ang lahat ng pagkukulang natin. For listen, even when we are still sinners, God already loved us. Amen. Amen. Can I hear amen? Amen. Hindi binibilang ng Diyos ang mga pagkukulang at pagkakasala natin. Dahil kung yan ang tinitingnan ng Panginoon, hindi sana ako nagpastor. Ang isang adik walang karapatan na lumapit sa Diyos. But God saved me in my drug addiction. And now I am declaring the word of God, even the blessings ng Diyos. It's all because God changed my life. Maybe some of us here, first time po natin na maka-attend ng katulad nito. O maybe sa atin, may mga nagawa po tayo ng pagkakamali in the past na hanggang ngayon, ito po yung naglalayo sa atin because of our guilt. But today, I want you to receive Jesus. I want you to receive God's Word. I want you to receive the complete peace and even the complete joy from the Lord. I want you to lift your hands as high as you can. Just welcome the Lord in your heart. Give chance to the Lord to come into your life. In this celebration, higit sa lahat na nais ng Panginoon ang kaligtasan mo. Especially now. We're not so sure of this world. Kabi-kabila ang mga natural calamities na dumarating. Threats. But in the presence of God, there is peace and there is joy. Kanina umawit tayo, we welcome you, Yeshua. Today, I want you to pray your own prayer. Just welcome God in your heart. Kumakatok ang Panginoon sa puso mo ngayon. Maybe you are a product of a broken home.
Maybe some of us here, you're a product ng magulong family. But God can change your family. God can change even ang buong buhay mo. Lord, listen to the prayers of your people. Make this simple prayer. Humingi ka lamang ng tawad sa Panginoon, patatawarin ka niya. Pwede po ba tayong lahat ay sumunod sa panalangin? Sabihin po natin, dakilang Diyos, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba, nakikita mo ang aking buhay, ang lahat kong kasalanan, ang lahat kong problema. Sa araw na ito, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo ako, Panginoon, linisin sa lahat kong kasalanan. At sa araw na ito, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso, binubuksan ko ang aking buhay. Lord, I welcome you. Come into my life now. In the name of Jesus. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, come into my life. Come into my heart. That today, Lord, you will be my God. You will be my Savior. At sa araw na ito, Panginoon, salamat sa kaligtasan. Salamat sa biyaya. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Na mula sa araw na ito, Panginoon, ako ay iyong anak at ikaw ang aking Diyos. Paglilingkuran kita ng may katapatan sa pangalan ni Jesus. Ako na lamang po manalangin, Lord, we have welcomed you in our lives. We welcome you, Lord, not only in our lives but even in our family. We welcome you, O God, even in the marketplace kung saan mo kami nilagay. Sapagkat alam namin, Panginoon, your presence in our lives, Lord, ito ang magdadala ng blessing, Lord, sa lahat ng pagkakataon. And so today, Lord, in this celebration, I pray, O God, katagpuin mo ang iyong mga anak. Meet them, O God, sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Let there be healing, O God, in every sick body. Let there be peace, O God, sa lahat ng kaguluhan ng kanilang pamilya, ng kanilang pong relationships. And I declare today, O God, that the complete peace, Panginoon, na ginawa mo na sa krus ng Kalbaryo, you have declared, O God, it is finished and it is done. And so today, Lord, in this celebration, we receive our answered prayer. Can we say it again? Lord, I receive my answered prayer. Come on, with the full conviction, if you believe by faith, whatever you ask, you receive, you receive, you receive. In the mighty name of Jesus, maraming salamat po, Panginoon. At sa oras po na ito, dakilang Ama, ang akin pong dalangin, in this celebration, may your glory come. And that God, Lord, I declare, your glory will rise upon our lives today. Lord, salamat at maging sa celebration po namin as we dine together today in celebrating the Feast of Tabernacle, be with us. Panginoon, marami pong salamat at sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus, and everyone will shout and say, Amen!